Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Good morning, Eliscopides. Brad Jeff. Good morning to you. It's a Monday again. Praise God. Brad? Yan, happy Monday morning, Brad Ted at DJ Chacha. Yan, maganda Mukhang umaga. kagigising mo lang, Brad Jeff, ha? Hindi, pero... Good morning! Hindi, pero- Pogi pa rin. Hindi, pero okay yan. Kasi Oo nga, naman. alam nyo, ang tulog po ay napaka-laking biyaya. no? Naman. Oh, lalo na kung nakakatulog ka na mahimbing. Lalo na kung natulog ka tas nagising ka pa. Yun, yun na talaga ang pinakamalaking biyaya. Uy, pero ang mga drivers at mga kawani ng jackliner ay nakatutok sa atin ngayon. Yes. Maging daw ang kanilang mga konduktor. Pinapabati sila ni Miss Katie Flores. Thank you so much po sa lahat po ng mga staff, driver, konduktor dyan sa jackliner. Opo, lahat po ng biyahe ngayon papunta po dito sa South at maging Panorte, nakatutok po sa ating programa habang bumabiyahe. Salamat. Po na marami din sa inyo pong pagtutok po sa ating program, sa mga sa pamunuan din po ng jackliner at maging sa kanilang lahat ng mga tsuper. Eyes on the road tayo, ha? Mabuhay Eyes ka. on the road. Ngayon, mga kapatid, opo, si Tatay, Sinong tatay yan? Opo, tatay ni Jude Tatay. Eustaquio. Oo. Opo, si Tatay, Engineer Amado Eustaquio, nakikinig sa atin, pati yung buong staff ngayon, Mancom ng Forest Hills ay nakatutok sa Wow, atin good diyan sa morning. Morong Rizal. Magandang umaga po. Morning Background po. nila po ang ating programa. Salamat na Salamat. marami. Inaabangan po ninyo lagi si Brad Jeff Eliscopides. Eto na, dahil inaabangan nyo, ibibigay na namin sa inyo. Pastor Jeff, anong good news natin ngayong Lunes? Nako, sabi mo, buong staff, ito rin buong staff ng Air Rome, si Ruel Reyes. Salamat sa inyong mga suporta. Salamat sa pakikinig, panonood. Ayan, si Ruel Reyes po, kaibigan ko yan sa Air Rome. Well, alam mo siya, lunis na lunis ngayon, birthday ni Raul at Michelle Mercado. Pinababati ni Kuya Ed Patron, isa rin natin masugid na taga-subaybay. May tanong po ako, relate kayo rito. May kilala ba kayong nagpatayo ng bahay, pero nagtipid sa pundasyon? Yan. Oo. Maganda sa labas, pero ako, sa puldas. Brad Ted, hindi ako komentarista. Okay, so pagpaumanhin mo lang. Maganda sa labas. Maganda sa labas, pero isang malakas na bagyo, isang malakas na kung may lindol, bagsak po agad. Ganyan din po yung buhay natin minsan. Pwede tayong magmukhang successful sa labas, sosyalan, masaya sa panglabas, sa Instagram, sa Facebook, ang ganda ng mga posts. Pero pag dumating ang dagok ng problema ng buhay, doon natin malalaman kung saan talaga tayo nakatayo. Sabi sa Mateo 7:24, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Unang punto lang po, build on God's word, not on worldly trends. Ibig sabihin, maraming tao po umaasa sa pera, sa trabaho, sa koneksyon, sa relasyon, kung sino man ang kakilala nila sa politiko and all. Pero lahat po ito pwedeng mawala. Paano kung bukas mawalan ka ng trabaho? Paano kung bukas hindi na nakaposisyon yung congressman na kaibigan mo? Paano kung inaasasalan na matay, di ba? So parang nagtayo tayo ng bahay sa shaky na foundation. Kahit gaano po kaganda yan, lulubog yan. Pero kung ang bundasyon daw po, bato, tatatag yan at tatayo yan sa kalagitnaan ng bagyo. Pangalawa po, huwag tayo maging tagapakinig lang ng salita ng Diyos dito sa Daily Brad at sa mga narinig natin sa pastor o sa pari natin o kung ano man po ang religious leaders nyo, maging tagasunod daw po tayo na to. Maraming Kristiyano marunong sa Biblia pero kulang sa pagsunod. Parang bumili ka ng treadmill tapos hindi mo namang ginamit, gusto mong pumayat. Ganon din po yung Word of God. Araw-araw po nakakapakinig kayo dito, ina-apply po ba natin? Wala pong silbi ang salita ng Diyos kung narinig mo lang at hindi bumaba sa puso para i-apply. Anong utos ng Diyos ngayon na kahit isa lang na pinapagawa sa'yo na sundin mo? Inuutusan ka ba ng Diyos na magpatawad? Inuutusan ka ba ng Diyos magpakumbaba? Inuutusan ka ba ng Diyos na itama mo yung pagbabayad mo ng buwis and all? At pangatlo, maghanda po tayo sa parating na bagyo, hindi during the storm. Okay? Wala pong naghanda sa kalagitnaan ng bagyo, doon ka lang bumibili ng grocery, doon ka naglalagay ng mga sandbag. Parang seatbelt yan. Hindi mo susuot yan pag malapit na yung collision. Okay? So mga kapatid, hindi tanong kung darating ang bagyo sa buhay. Darating po yan. Sabi ni Jesus, in this world, you will have troubles. Ang tanong lang, matibay ba ang pundasyon ng buhay mo? Kung si Kristo yan,
tatayo yung pundasyon na yan. Pagka hindi si Kristo, babagsak yan, papatawag ka pa sa Senado. Anyway, ang bato hindi lang salita ng Diyos, siya mismo. Si Jesus mismo, ang tama nating pundasyon at cornerstone. Siya lamang ang sandigan mo. Kahit anong bagyo, hindi ka magigiba. Tandaan natin, before the storm, magkamukha tong dalawang bahay na to, identical. Yung isa sa sand, yung isa sa built on the rock. Pag dumating ang bagyo, doon malalaman ang tunay na pundasyon. Mateo 7:24, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Tayo manalangin, Panginoon, salamat po dahil sa gitna ng mga kinakaharap ng bansa namin. Lord, as a nation, Lord, kami po ngayon ay sineshaken. Nawa, Panginoon, ang matirang unshakable ay ang aming pananampalataya sa iyo. Lord, naturingan pa naman kaming only Christian nation sa buong Asia. Pero isa kami sa pinaka-corrupt sa buong Asia. Napakapangit na ehemplo, Lord. Kaya siguro tinitingnan kami ng mga ibang karating bansa. Akala ko ba may takot sa Diyos ng mga Pilipino? Bakit ganyan ang kanilang korupsyon? So Lord, tulungan niyo po kami ng mga tinawag mo, ng mga anak mo, to humble ourselves and pray and repent in our own small way. Salamat sa iyo sa tunay. Naging matatag na ba ito ang aming pundasyon as a nation and as a person. In Jesus' name. Amen. Amen. We pray again, Lord, alagaan niyo po lagi si Brad Jeff sa kanyang ginagawa pong pagmimisyon sa aming programa. Always keep him safe and protected, and salamat muli sa napakagandang aral na aming napakinggan today. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat na marami muli, Brad, dito sa iyo napapanahon na aral na amin napakinggan. Thank you, Brad, ha. Salamat na marami at sa uulitin ulit tomorrow. Marami nag-aabang din sa Anong Say Mo, Brad, baby girl. Opo, sa mga panahong ito na ang iba rin po ay ang pinapasan lagi ay yung kanilang mga personal na problema sa buhay na huwag din po natin kakaligtaan. Kinakailangan rin po ng gabay ni Brad Jeff. Brad Jeff? Yes, kailangan po natin ng spiritual guidance. Yan, para po meron tayong eternal perspective kung ano nangyayari dito sa bansa natin. Brad Ted, Lunis ngayon, kailangan na akong umalis dahil alam na Vince. So, salamat again sa mga kaibigan ko. Sige. Salamat na marami, Brad, and we'll catch you again tomorrow. Salamat, Brad Ted. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Thank you. Inabangan mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo sa totoo, tunay at